Ay, magandang hapon at muli ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang hapon, magandang araw sa ating mga mahal na mga OFWs all over the world. Magandang hapon sa aking kaibigan, paring Eli, at of course sa ating mga kababayan na nagdudusa pa rin sa kabulastugan ni Marcos Jr. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, ito pag-usapan natin na Sec Jing at siyempre ay ano ba, namatay, nagpakamatay o kung ano man nangyari dito po kay dating DPWH Undersecretary Cabral. Ito ang at least ang kabutihan dito sa sinasabing mga dokumento na hawak ni dating ni Yusek Cabral ay naibigay niya dito kay Batangas Congressman Leandro Lebiste. So gaano ito kahalaga, Sec Jing, dito sa issue ng flood control scam? Well, bago tayo pumunta dyan, parang Eli, let us check muna the veracity ng yung pagkamatay. Yung ano ba talagang dahilan? At kasi alam mo, human nature will dictate na kung ikaw magpakamatay, bakit ka doon pa sa bundok na yan magpakamatay? Lalayo ka pa, no? Oo, lalayo ka pa. Pwede ka namang magbitay doon sa kwarto mo. Tsaka, Sek, may interview sa kanya, yung talagang anong kinatatakutan niya, yung heights Yung matarik yung na-interview siya. Yeah, yung heights. Sumagot siya. Oo nga. Oh. So doon pa lang, pagka may fear ka sa heights, just the look of it. Pagbaba mo pa lang sa kotse, ayaw ka na ayaw mo na. So, alam mo, this must be talagang there must be an in-depth investigation dito. Why? Because unang-una yung driver. Incredible yung pinagsasabi ng driver. Kasi ako, may driver din ako. Ikaw, may driver ka din. Kung bababa ka sa kalye, pupunta ka doon, yung driver mo, kung loyal sa'yo, kasi nagkiklaim yung driver na loyal siya, iiyak-iyak pa, will you ever leave your amo? It's not human nature. Dapat yung driver, ma'am, saan po pa kayo pupunta? Ay, ma'am, pwede bang samahan ko kayo kasi baka ma-slide ka dyan Ma'am, baka, hindi po ako alis hanggang hindi ka safe. Pero, can you imagine, biglang iiwanan mo yung amo mo doon sa, sa tarik na, tapos mag-isa lang? Di ba? Ikaw parang Eli. Tapos nag-selfie pa yung driver. Nag-selfie pa. Tapos pupunta ka doon sa hotel, malayo doon sa area. Pero unang-una, hindi ka pupunta doon. Kung ano man, dyan ka lang pa-parking sa tabi-tabi. Yan, Pero mo yan. Tignan mo, ipanoorin natin yung nag-selfie. Panoorin natin to. Pero kamukha ni Madriaga itong driver na to Pero Sek, yung pagsiselfie ng mga ganyan, pwedeng ilagay na. Alam niyo naman yung technology ngayon, di ba? At ang sabi ng NBI ay idadaan daw sa lie detector test itong driver ni Yusek Cabral. Tsaka yung asawa, ayaw niyang may investigation pa. Walang autopsy, parang umiiwas sila, no? Sabi niya, wala. Nandyan naman yung bangkay at wala naman siya naman talaga yon. Yeah, but the circumstances behind. Because the wife, Cabral, is not an ordinary person. Pero ito, Sek, yung binabanggit mo, may driver. Sabihin natin na sinabi ng amo niya na, hindi, balikan mo na ako, tatawagan kita. Pero ang nangyari dito, hindi pa siya tinatawagan, bumalik na. Base sa kanyang kwento, na mga bandang alas 5, iniwanan natin 3 p.m., tapos alas 5, bumalik siya. Sa pangkaraniwan na second ba, ikaw, bumaba ka sa sakyan mo. Sabi mo, sige, tawagan na lang kita. Pag balikan mo ako sa susunod. Siyempre, hintayin mo yung tawag kahit na anong oras. Pero unang-una, kung loyal ka, matagal na daw siyang driver
Hindi mo iwanan. Siguro, distansya ka lang ng konti. It's not nature. It's not natural. Or it's not gonna happen. Supposed to be. Naiiwanan mo yung amo mo, babae pa. So, marami rito talaga, Saka medyo may edad na. Talaga doon pa lang, sa angle na yan, dapat ang key dyan is the driver. Driver, Kung sa ano pa yan, sa sinihan pa yan, dapat tinutorture yan para magsabi ng totoo, di ba? Oo. Siguro maganda ito yung binabanggit ni Caloocan Congressman Ege Erice. Yes, tingnan mo dito si... sa kaso ni Cabral. Siguro yan, papanoorin natin. Si Egay Erice, ito. Panoorin natin. Panoorin natin si Egay Erice. Maraming questions maraming mga illogical na mga sinasabi, especially yung driver towards ng iniwan. May mga nagsasabi 8 ng umaga nandun na siya, ang sabi ng driver 3 o'clock sila nagpunta ron. Maraming question, pero ang pinakamahalaga dito, bakit siya namatay? Yun ang sino yung magbe-benefit sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Alam mo, siya yung repository ng mga pangalan ng mga politiko at public officials na nag-insert sa GAA. Yun, kung saan napunta sa mga flood control ghost flood control projects, anomalous projects. Kaya siya yung may hawak, siya lang nakakaalam kung sino yung siya yung susi. At yung isa sa mga susi, si Secretary Bonoan ay wala dito sa ating bansa. Pero maging si Secretary Bonoan, hindi siya yung repository. Talagang si Yusek Cabral. Kaya kinakailangan namin imbestigahan para mapatawag din namin yung kanyang mga, for example, yung Director for Planning. At hindi naman si Yusek Cabral na nag-i-encode ng lahat ng mga pangalan na yan. So may pinakita sa akin si Congressman Libiste na around 20 names of encoders ng mga flood control projects na ito during the 2025 budget. Doon sa mga statement ni Congressman Libiste, from his own personal knowledge, kasi nakausap niya si Cabral bago namatay, and Cabral has spoken to him regarding certain individuals na nasa listahan who maybe one way or the other were beneficiaries of the flood control and the corruption. Di ba? We don't know who are the names, but ito klaro-klaro na itong Senate President, binanggit ni Lacson na kausap niya si Cabral. And Marcoleta, in fact, in one of our conversations, told me na i-raise niya sa Senate kung ano ang kung napatawag uli si Cabral, tatanungin niya kung anong sagot ni Soto. Kasi sabi ni Ping Lacson, nag-text daw si Cabral kay Soto at hindi, parang ni-refuse daw or something. 500 million parang i-insert sa... pero Binili po pala yung NEP, Sabi lang ni Soto yan. Baka sinabi ni Soto, Kati, wag muna ngayon, kasi sikreto lang tayo dyan. Sabihin ni Cabral, Sir, doon dati na nating gawin. Nung senator ka, binibigyan kita ng budget. Okay. Alam mo, mga kababayan, kailangan maimbestigahan ang bawat isa na tao doon sa listahan. So, Sek, binabanggit mo... They are the usual suspects. Yung conversation ni Cabral at ni Tito Soto. Kasi parang kaupo niya pa lang na senador. Yes. Tapos binabalangkas na yung NEP, no? Yung budget. Ang pagkakasabi lang, tinanggihan. Pero yung conversation nila kung paano tinanggihan, yan binahanap mo. Yun dapat,
Senate President ka eh. Dapat ikaw mananagot din sa mga... part ka ng conversation doon na nasa cellphone eh. So, you can be one of the suspects. So siguro ilalim din sa investigation, forensic investigation. Ipa-imbestiga din yan si Soto. Dapat lahat na nandoon, hindi lang si Soto, but everyone, dapat si Leviste, ilabas na niya yung mga pangalan kung nakita niya. So that the NBI, or hindi ko alam kung sino ba ngayon ang conducting the investigation. Sabi ni Erice, malalim ito. PNP, tapos may parallel yung NBI. May tiwala ba tayo dyan sa PNP? Ano ba yan? Si IDG ang nag-imbestiga. Doon pa lang nga sa una, paltos na. Di ba? Yung mga naka-assign ng PNP doon sa area na yun, Sa sinipa nga ni John Vic. Yung Benguet. Dahil they bungled with the investigation. So, how can you rely now with the investigation conducted by the PNP? Kailangan pumasok dyan ang NBI because this is a national significance PNP pagka ordinary crimes, but this one pagka kagaya ng FBI. Una muna, pag may mga nangyari dyan sa isang county, sa isang city, like Los Angeles, the LA police, LAPD, or in New York, the NYPD. Pero kung it has a significance federal, pasok FBI na yung na. FBI. Dapat dito, pero mukhang walang si Marcos Wala tahimik. Tahimik si Marcos. Kung nandun yung pangalan ni Marcos sa sa nakuha ni Libiste, dapat imbestigahan din yan si Marcos. He can be a suspect in the killing. Pero napanood ko sa Jing yung binabanggit ni Libiste. Hawak niya pero ayaw niyang ilabas muna kasi paunahin muna yung yung ombudsman o sila Vince Dizon na maglabas para kung inilabas nila tapos baka may binawas na. Ayun ang gusto tama naman. Parang ganun ang gusto sabihin niya. Gusto ni Libiste na para mahuli niya. The proper agency was supposed to be in possession of the documents. Dapat si Dizon ang DPWH dapat si Dizon ang maglabas niyan kasi nandoon yung nandoon yung record sa kanyang opisina Tsaka si Dizon ang nagbigay ng go signal kay Cabral na isubmit kay Libiste yung dokumento. So purportedly Dizon is aware of the list. Kasi nung nag-resign si Cabral, may pinapalit na kagad si Dizon na Yusek, di ba? Yusek, tama. So ito, mayroong mga dagdag na pahayag dyan si Congressman Libiste tungkol sa hawak na dokumento. Panoorin natin. Ayon kay Libiste, binigay raw sa kanya ni Cabral ang mga dokumento noong September 4. Laman daw nito ay listahan ng mga politiko at individual na sangkot sa korupsyon sa infrastructure projects. May record din daw dito kung paano ginamit ang allocable funds na sinasabing budget mula sa DPWH na inilalaan sa mga distrito para sa mga proyekto at tinaguriang bagong pork barrel. I persistently ask for it. There are many politicians who are on the list because the assumption anyway is that congressmen and senators insert projects into the DPWH budget. There's also other people outside of the legislature that insert projects into the budget based on the names in the list. This includes not only cabinet secretaries but even undersecretaries. So, Sec Jing, kasi napanood ko sa ibang interview kay Congressman Libiste, ang gusto niya mangyari, hawak niya na yung kumpleto dokumento, ilabas ng parang bilang opisyal, ilabas ng DPWH yung listahan para baka naman bawasan nila o may protektahan. Tsaka niya lalabas yung binigay sa kanya ni Cabral. So, doon magkakahulian doon. Mukhang maganda diskarte ron ni Libiste. Mas maganda yung diskarte in the sense na it's a counter-check. Pero, bakit hanggang ngayon hindi pa naglabas si Vince Dizon? Is Vince Dizon trying to hide something?
to the public. He's supposed to be the secretary. Dating undersecretary ito. So, when he took over, tsaka nag-resign ito, dapat he immediately took possession of the documents or the records of that office na planning. O bakit hanggang ngayon wala pang kibo si Vince Dizon dito? Tsaka bukod dyan, Sec. Maraming nagtatanong, bakit parang itong si Cabral hindi binigyan ng pansin ng mga nag-iimbestiga, Yes. diba, sa Blue Ribbon Yes. Committee, sa Ombudsman, at hindi pa na-freeze man lang yung account Kasi siguro takot si Lacson kasi binisto na niya si Soto nagkamali siya, binisto na niya si Soto na may kaugnayan kay Cabral. Ngayon, pag pinatawag niya si Cabral, he might not be able to control the other senators to swarm over Cabral. Ang tatanungin ngayon, nasaan yung text messages niyo ni Tito Soto? And I'm sure Marcoleta will ask that. Nasaan yung, tingnan nga natin kung talaga bang dinideny ni Soto yung offer o sinasabi, huwag ka munang mag-ingay kasi baka mabisto tayo. Ha? At saka huwag mo sabihin yung ating mga naunang mga usapan, ha? No. Kasi naging Senate President siya noong panahon ni Duterte. Tama. Si Cabral matagal na dyan. So, dito ay maganda rin diskarte ni Lebista. Pero may binabanggit siya sa unang interview, Sec. Jing, lahat daw po may insertion maliban sa isang tao lang. Kay BP Sara Duterte. So, parang pati nanay niya, si Senator Lebista, meron Meron. So, ang maganda rito sa batang ito, talagang siya po ay matino na bata. Desidido talaga na tingnan lahat. At para maganda ito para matapos na at ayusin ang sistema. Dapat patunayan yan dahil last term na si Loren pwede na ito mag-senador. Diba? Kaya lang bata pa ata to, Sen. Wala pa 35. Wala pa. 35 bata pa taas Pero diba? ibang pangalan Libiste hindi Legarda Pero pinakamainam ho rito, mga kababayan, kung ano man yung hawak na ebidensya ni Congressman Lebiste, pwede itong maging basihan para sa investigasyon. At saka baka nandun din yung mga pangalan ng mga contractors. Like Diskaya. Kasi yung Diskaya, mayroong connection yan sa mga higher ends, sa mga high offices, di ba? And number one, isa pa, dapat yung bunuan. Bakit hanggang ngayon hindi pa pinakancel yung passport ng bunuan? Lumampas na siya doon sa December 17 lumabas na siya. Bakit he's a number one suspect, di ba? May endorsement na nga to file cases against him. So, bakit selective ang proseso nito? Tapos yung Diskaya, wala pang kaso pero nakakulong pa rin sa Senate yata, yung si Curly. Yung Curly, wala, na-contempt yun Pero yung si Sara ay may warrant na. Yung sa Cebu. So, yun. Tapos, mayroong isang tao na napakabobo at sinasabi niya na wala daw karapatan ang mga contractors, including Diskaya, na magkaroon ng maging state witness. Right over themselves to become witness protection to be under the witness protection program. Pakinggan nga natin itong Boy Tartar na ito. Kung ano na naman ang pinagdadaldal. Ang hilig dito state witness, itong mga Diskaya, di ba? Itong mga principal yan Pag ginawa kang state witness, ano ibig sabihin nun? Immune from suit, hindi ka nakakasuhan, at lahat ng ninakaw mo hindi na pwedeng kunin ng gobyerno. Wag naman. Lahat yan may kakarapatang maging state witness. Any Lahat ng mga nag-participate suspected
of committing a crime can be state witness. Maliban lang sa isa, yung most guilty, tama? Most guilty. Yung pinaka-principal na most guilty. Pero kung second guilty ka, you can Pwede. testify as state witness to prosecute the one over you. Hmm. So, Pero dito ba, sino ba most guilty rito, Sec Jing? unang-una, ang mga contractors kasi, let's face it, ito nga yung unjust dito eh. Kasi ang mga contractors would not have existed if there is no funds na pwede lang mag-bid sila, di ba? The contractors would not have existed kung hindi sila lumapit doon sa mastermind or yung taga-kamada ng mastermind para magbigay ng, example, doon sa kay Janet Lim Napoles. Hindi naman makukuha ni Janet Lim Napoles yung mga projects na yan, kundi siya nagbigay ng advance. Tama. Ang kalakalan diyan, magbigay ka ng advance. So itong mga diskaya, dalawang ano ito yatang sa diskaya eh. Dalawang proseso. Sila ang direct contractor at sila ay nagpapahiram ng kanilang kontrata. Lisensya. So in some aspects, they were not a direct contractor, but they were only lending their. Now, kung palpak yung congressman na humiram sa kanilang lisensya, damay sila. Di ba? Oh. Pero mayroon din silang sarili na kontrata. So, how can, halimbawa, example, itong kabubuhan nitong Boy Tartar na ito, for example, in the case of the Diskaya, kasi nagdadaldal ito hindi naman niya pinag-aralan yung sinasabi niya. Example lang, if the Diskayas were only lending their corporation, their construction company, to a congressman who is the real contractor, na nag-insert ng kanyang pondo doon sa kanyang district, at tapos naging ghost project, sinong principal? Hindi si Diskaya. Yung congressman. Yung proponent. Na contractor. So, how can you now say na the Diskaya cannot be qualified as state witness? Di ba? Napaka-stupid nitong Boy Tartar na ito. Pero dito, suma total, Sec Jing, at parang nalilis na kung saan-saan itong kasong ito. Oh. Sino ba talagang dapat managot at dito utak nitong lahat na ito? Well, ang utak nito sa lahat, alam mo, dapat kasi bigyan natin ng importansya yung revelations ni Saldico. Because ito talaga ang nagpatunay that corruption would not have existed without the participation of President Marcos. Kaya nga tinuturo siya ni Saldico. Unang-una, ilagay natin sa proper perspective, paring Eli. Sino ba ang principal na tao na nagpirma ng budget or nag-approve ng budget para yung pera mapunta sa DPWH? There's only one person. Sabi nga ni Associate Justice Antonio Carpio, he is the one responsible. He should own it. Anong ibig sabihin ni Carpio na he should own it? He should own the act of signing the budget. Akuin yan. Akuhin mo yan, Marcos. Nagyabang ka pa na 4,000 pages ang binasa mo at sinabi mo na kasi there were allegations eh. In fact, sinita pa niya si Duterte na nagsinungaling daw kasi sinabi niya ni Duterte may mga blanco. Tama. Pero dahil sa kabubuhan nitong tao na ito, he did not get the point that Duterte was raising.
ungab ang Duterte. Sinasabi nila Duterte na yung dokumento na ipasa ng BICAM, may mga blanco. Hindi naman sinasabi ni Duterte na yung pinirmahan niya ang blanco. Pero sinita niya si Duterte na that cannot be. I read every page. There's no blank. 4,000 daw. 4,000. But you did not get the point. The BICAM report was filled with blank items. So, ibig sabihin, may nagkamada na ron. May nagkamada bago dumating sa kanya. So pagdating sa kanya, Ayun na, kompleto na. Kompleto na. Pero dahil doon dapat sa controversy bago niya pinirmahan, mayroon ng mga issues na ni-raise which is now pending in the Supreme Court. Kung matino kang Pangulo at matalino ka at nag-aaral ka, hindi dapat nakalusot yung mga blanco. Tsaka kung totoong binasa niya talaga. Kung totoong binasa. Sinasabi nga nila, saksakan ng kasinungalingan itong tao na ito eh. He says without meaning anything. So, pakulo lang niya yung, I've read every page of it, 4,000 page. And he only vetoed 29. So sabi ni Carpio, he only vetoed 29 billion. So pinalusot mo yung insertions over and above the net. Kasi kung ikaw ang presidente pare, kumamada ka ng NEP. Lahat ng mga departments, hiningian mo ng kanilang input para sa kanilang sariling individual budget, individual department budget, including the DPWH. At ito ay inamin ni Amina Pangandaman na they did not touch it anymore, di ba? Nung tinanong siya, did you review? No, kasi mayroon na silang files eh. So, kung matalino kang presidente, dapat alam mo every budget that is submitted by your departments. So, halimbawa, Department of Public Works and Highways, nagsubmit sila ng, let's say, example lang, 800 billion na budget nila. So, pinirmahan ni Marcos lahat yan. Agriculture, 300 million. So, alam mo yan lahat. Kasi ikaw pipirmahan mo yan bago, after the SONA, by August, isasubmit mo itong budget na ito eh. Di ba? Sa Congress. That's part of the constitutional obligation ng President to submit the budget after the SONA. So alam mo lahat yan. Ngayon, pagbalik sa'yo, kung talagang matino ka at saka... At binasa talaga. At saka dedicated ka na tao sa trabaho mo, magtataka ka, di ba? Pagdating sa'yo, Iba na to. 800 billion yung sa DPWH. Bakit 1.1 trillion na ito? Mas malaki pa sa DepEd. Oo, mas malaki pa. But, ang sabi niya, never mind, I will veto that. Pero hindi mo tinupad. So, sabi ni Saldico, ikaw ang may gagawan yan. Nag-insert ka ng 100 billion. So, hindi mo pwedeng sabihin ngayon na yung 800 billion na original sa NEP, naging 1.1, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang kinalaman doon. Kaya nga, part of that increase from the NEP to the enrolled bill na 1.1 trillion na, 100 billion doon, in-insert mo. Sabi ni Saldico. And, napunta yun sa flood control. After which, nag-deliver si Saldico ng 25 billion na kita mo sa pangungurakot mo, Mr. President. Yun ang naging... So, sino pa bang ibang mastermind? Hindi siya. Sabi ni Saldico. Di ba? Maliwanag. Naliwanag. So, dapat yan, huwag mawawala sa issue. Dapat, focus, mga kababayan, ilagay sa isip nyo, si Saldico,
Hindi rin matino. Magnanakaw din. Pero sila lahat magnanakaw. Si Saldico nagnakaw, portion lang. Taga-kamada lang siya. Pero nung kubransa na ng pera, yung malaking bulk pumunta doon sa mastermind. Si Saldi, kumamada din siya ang sarili niya. Mayroon din kontrata yung mga kumpanya niya. Doon siya kumita. Pero doon sa mga kinolekta niya na mga insertions, which was sanctioned by the Office of the President, yun yung tinon-over niya kay Cadiz. Yun yung tinon-over niya kay Romualdez. At pinaghatian ni Marcos. Yun yung, at pinaghatian nila ni Marcos at ni Romualdez, sabi ni Saldico, na nanggaling doon sa nakalap ni Alcantara ng mga ghost project. So, mga kababayan, bear in mind na ito yung tao na mastermind. Pero, para matakpan ang sarili niya, inunahan na niya yung mga aliporis na mahiya kayo. Para mapagtakpan, para pinapalabas niya ngayon na siya ang whistleblower. When in fact, maniobra lang niya yan para hindi daabot sa kanya. Kaya nga sinasabi ko kay Speaker Romualdez, Mr. Speaker, inutusan ni Marcos kunyari, kung maging totoo yan, pinapile yung maski alam natin, muro-muro ni Vince Dizon lang ito. Pinapile kunyari, I'm filing charges for plunder against Romualdez. Pero gaano katotoo yan? Pero in the eyes of the public, sinasabi ni Dizon, di ba gibang-giba na yung image ni Romualdez? Ma-dismiss man yan or sabihin ng tao, si Romualdez pala eh. Pero sino nag-utos? Gagawin ba ni Vince Dizon yan kung walang go signal si Marcos? Kaya, Mr. Romualdez, nilalaglag ka ng Pangulo mo. Ilaglag mo rin. Sabihin mo na siya ang mastermind. Di ba? Paring Eli? Okay, lahat ituro na nila para matapos ituro na nila para matapos na. Sige, what's your last statement, paring Eli? So, yun lang ho, mga bayan. At siyempre, wag ho tayong malilihis dito sa isyong ito. Okay, maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe dito po sa Magandang hapon po muli. Para i-click ang notification bell. Maraming salamat. Thank you. And happy New Year. Happy New Year. And Merry Christmas. Kasi hindi na tayo magkikita for the next few days. And medyo magbakasyon kami ni paring Eli. January na po tayo. Okay. Okay? Okay, salamat po. Happy holidays.